Sa atin pong nabasa sa Isaiah chapter 53, ito po ay ipinapakita kung paano ang ating Panginoong Jesucristo ay naghirap para sa iyo at para sa akin. So, the plan of salvation, experiencing the true love. Alam po natin na sa ating buhay, hindi po natin may experience yung totoong pagmamahal maliban sa pagmamahal ng ating Panginoon. Na kung saan last Sunday, nakita po natin kung paanong ang tao ay walang kakayahan upang maabot, maipanumbalik yung nasirang relasyon ng tao at ng Diyos. So, ang Diyos ay merong plano para tayo ay muling abutin, para tayo ay iligtas. So, ang Diyos, ang plano ng pagliligtas ng ating Panginoon ay napapaloob dito sa simula nung paglikha ng tao. Paglikha ng Diyos sa tao at kung saan ang tao ay kinasihan niya. Pero dumating sa punto na ang tao ay nagrebelde. Nahulog sa kasalanan dahil sa kanyang sariling kagustuhan. So nag-disobey siya sa kung ano yung gusto ng ating Panginoon. So consequence of sin is spiritual death and separation from God. So ano po yung mga sins na nagagawa po natin na kung saan yun po ang nagiging dahilan upang ay yung relasyon natin sa ating Panginoon na magkaroon ng lamat or magkaroon po ng barrier or tayo ay lumayo sa ating Panginoon. Kasi minsan, yung kasalanan na ating nagagawa po ang nagiging dahilan upang tayo ay mapalayo muli sa ating Panginoon. Ito po ay lust, adultery, stealing, hate, envy, thief, gluttony, blasphemy, covetousness, greed, murderer, jealousy, pride, little white lies, false gods, pornography, gossip, at marami pa pong ibang mga kasalanan na tayo ay nagagawa or nagagawa po natin na hindi karapat-dapat o kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. So, sin created a separation between man and God. It prevents us from having a true relationship with Him. Kaya nga po, dahil tayo ay nahiwalay na nagkaroon ng barrier tayo yung sa ating Panginoon, hindi natin makamit yung pangako ng ating Panginoon. In John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinadama ng Diyos yung kanyang pag-ibig na hindi nagmamaliw, yung kanyang love and mercy. Ipinadama po sa bawat isa sa atin. At dahil nga si Adan at si Eva ay nagkasala, ay ang Diyos po ay merong plano para sa bawat isa po sa atin na tayo po ay ligtas, na kahit minsan tayo ay lumalabag o kahit minsan tayo po ay matitigas ang ating mga puso, matitigas ang ating mga ulo, nandyan pa rin na ipinapadama ng ating Panginoon ng kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Nasira ang napakagandang relasyon ng tao at ng Diyos dahil sa pagsuway na inuutos ng Diyos. At kahit na ang tao ay sumuway sa utos ng Diyos, minahal pa rin po tayo ng ating Panginoon. At dahil sa pagmamahal na yan, ay nagkaroon tayo ng kaligtasan. Napanumbalik ang nasirang relasyon ng tao at ng Diyos po. So, tutunghayan po natin sa umagang ito kung paano natin ma-experience yung totoong pagmamahal, yung tunay na pagmamahal na ipinadama sa atin ng ating Panginoon. So, sa ating binasa, makikita po natin na Christ has redeemed us from sin. Dahil tayo mga makasalanan, Jesus endured suffering for our sins. Inako ng Diyos yung ating mga kasalanan para sa iyo at para sa atin. So, hindi lamang yung physical ang namatay, kundi lalo't higit yung ating spiritual na kalagayan, yun po yung nawala. Na tayo ay hiwalay sa ating Panginoon. We are helpless. Na tayo ay binulag ng kasalanan. Wala tayong pag-asa.
Wala tayong buhay na walang hanggan. Pero salamat sa ating Panginoon dahil tayo'y iniligtas. Siya ay nag-suffer. Siya ay naghirap sa cross ng Kalbaryo para batain yung dapat na tayo po ang maghirap. So, He is selfless. He is selfless. Everything He did was in the interest of others. So, hindi niya inisip yung kanyang kapakanan. Though nagsabi siya na, Panginoon, ay Ama, bakit mo ako pinabayaan? Pero ang sabi ni Jesucristo ay, ang kalooban mo pa rin ang maganap at hindi ang aking kalooban. Dahil siya ay nasa katawang tao, nandoon na naramdaman niya yung parang paghihirap. Pero sabi niya, yung pagsunod pa rin niya sa Ama ang naganap. Yung kalooban mo ang maganap at hindi ang aking kalooban. He is selfless. So tayo, bilang mga tao, bilang tinubos ng ating Panginoon, sometimes nagiging selfish tayo. Na yung kaligtasan na ating natanggap ay hindi po natin na i-share sa iba. But Jesus Christ is selfless. At siya po sa ating binasa, He was wounded. Siya ay nasugatan. Sinugatan siya dahil sa ating pagsuway. Tayo ay gumaling dahil sa paghihirap na dinanas niya at sa hampas na kanyang tinanggap. So, in every, yung mga karamdaman na ating nararanasan po natin ang kagalingan, praise the Lord. Dahil sa bawat kagalingan na ating nararanasan, yan po ay dahil sa latay na tinamo ng ating Panginoong Hesukristo. So, alam ko na ang bawat isa sa atin ay nakaranas na magkaroon ng karamdaman. At naranasan din po natin na tayo ipagalingin ng ating Panginoon. At dahil sa kanyang mga latay na natamo, ang mga karamdaman po ay nagkaroon ng kagalingan. So, siya po ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Kung kaya't sabi nga ng Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad, niyang ibinigay sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. So tayo po ay mga malaya na. Amen! Sabihin nga po natin sa ating sarili, I am free. Dahil tayo'y mga pinalaya na ng ating Panginoon, malaya na po tayo na gawin kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. Malaya po tayo anytime, kahit saan po tayo po ay makakalapit sa ating Panginoon. Dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, nasira yung tabing na humahad lang para tayo ay makalapit sa ating Panginoong Hesukristo. Yung tabing na kung saan kailangan pa ng high priest para mag-offer at magtabon. Kailangan pa ng dugo ng hayop upang tabunan yung ating mga kasalanan. But thank God, dahil tayo po ay pinalaya ng ating Panginoon, tayo po ay pinatawad ng ating Panginoon, tayo po ay binilang ng mga matuwid ng ating Panginoon. Tayo po ay binihisan ng katuwiran ng ating Panginoon. In 1 Peter chapter 1 verse 8, sabi dito, nalalaman ninyong tinubos kayo mula sa walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Ang ipinangtubos sa inyo ay hindi nasisirang mga bagay na gaya ng pilak at ginto. Subalit, ang ipinangtubos sa inyo ay ang mahalagang dugo ni Kristo. Siya ay tulad sa isang korderong walang kapintasan at walang dungis. So, ang ating Panginoon, hindi po natin maikukumpara, hindi po natin mababayaran ang pangtubos na itinubos sa ating mga kasalanan. Dahil priceless po ang ipinangtubos sa atin ng ating Panginoon Hesukristo. Ito po ay ang kanyang precious blood. Yun po ang ibinayad sa atin. So, bakit? Ano ang dahilan para talikuran natin ang ating Panginoon? Ano ang dahilan para tayo ay lumayo sa ating Panginoon?
Ano ang dahilan para gawin po natin yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa ating Panginoon kung tayo po ay tinubos ng banal na dugo ng ating Panginoon Jesucristo? Hindi lamang po sa Old Testament, tinatabunan lamang yung mga kasalanan. Tinatabunan lamang ng dugo ng hayop. Pero kay Jesus Christ, siya mismo ang high priest na nag-offer ng kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Amen? Napapahalagahan ba natin, nai-imagine ba natin kung ano yung pangtubos sa atin ng ating Panginoon? Kung sa mga preso, ipinangtutubos ay ang salapi, may worth ang pangtubos. Pero sa atin, na mga pinalaya ng ating Panginoon, hindi po mabayaran yung pinangtubos po sa atin. Kahit sino, kahit sinong milyonaryo, bilyonaryo, hindi mabayaran yung pinangtubos sa ating naliligaw na mga kaluluwa. Sa atin na mga makasalanan. So, dahil tayo po ay tinubos ng ating Panginoon, pinatawad ang ating mga kasalanan. So, binihisan po niya tayo ng katuwiran, yung robe of righteousness. Na kung saan, yung panahon na tinanggap mo si Jesucristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ibinihis sa iyo yon. Yung puting-puti. Kung kaya't, pag tayo po ay nakakagawa ng pagkakasala, ang ating pagkakasala hindi lamang po sa gawa, maging sa ating mga kaisipan. Tayo po ay nagkakasala. So nandyan po ang banal na Espiritu na tayo'y kino-convict. Tayo po ay tinuturuan upang tayo'y muling lumapit sa ating Panginoon. Dahil sabi ko nga kanina, saganang atin, hindi po natin kaya. Saganang atin, wala po tayong magagawa. So yung robe of righteousness na isinuot sa atin, yun po, tayo po ay pinabanal ng ating Panginoon. Hindi na po tayo napapabilang sa mga makasalanan. Tayo po ay mga malalaya na. Pinalaya na ng ating Panginoon. Tayo po ay tinubos ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. Pangalawa po, tayo po ay tinubos ng ating Panginoon. Christ has redeemed us from the curse of a law. Yung law na kung saan walang ni kahit isa na nakakaganap. Yung kautusan na kung saan kapag ang high priest na mag-o-offer ng dugo ng hayop sa Holy of Holies ay merong kasalanan, hindi po siya makakalabas na buhay. Hindi po siya makakalabas na buhay kung kaya't si Jesus Christ, tinanggal niya yon. Sinave niya tayo sa sumpa ng kautusan. Dahil alam ng ating Panginoon na hindi po natin magaganap ito. Hindi po natin matutupad ang kautusan na yan. Dahil ni isa, walang nakatupad ng kautusan. Jesus Christ died to redeem man from the curse of the law. So sa Old Testament, makikita po natin kung paano yung law na ipinapatupad nila. Pero marami po ang lumabag sa kautusan. No man could fulfill the righteous demands of the law of God. Sabi ng Romans chapter 3 verse 10, gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. So wala po tayong dapat ipagmayabang, wala po tayong dapat ipagmataas. Dahil sabi ng Biblia, walang matuwid. Na minsan, ang nakakalungkot po, nangyayari po sa atin sa church or sa ating mga kapatiran, minsan parang tinitingnan natin, ay mas banal kesa sa kanya. Ay tinitingnan po natin minsan, kaya minsan
pag meron tayong mga kapatiran na kung saan parang hindi lang natin nakita ng ilang linggo, pag sila'y pumasok ulit sa church, parang kag-imumuyat ay tuna siki hanggang uyo. So hindi niya nararamdaman yung love na nagmumula sa ating Panginoon. Pinapaalalahanan po tayo ng salita ng ating Panginoon na walang maituturing na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod ng kautusan. Sabi ng Galatians chapter 3 verse 10, ngunit ang lahat ng umaasang maituturing na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ay isinumpa na ng Diyos, sapagkat sinabi sa kasulatan, isinusumpa ang sinumang hindi sumusunod sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. Ngunit hindi natin masusunod ang lahat ng inuutos ng kautusan, kaya sinumpa tayo ng Diyos. Pero napakaganda, sabi dito, pero ngayon tinubos na tayo ni Kristo sa sumpang ito. Sinumpa siya alang-alang sa atin dahil sinabi ng kasulatan, isinumpa ang sinumang binitay sa puno. Isinumpa ang sinumang ibinitay sa puno. Na kung saan dapat ikaw at ako ang naroon sa posisyon na yon. But thank God, inako niya. Inako niya ang pagpapako sa krus dahil sa kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Yung true love ay pinadama niya sa bawat isa sa atin. Na hindi po natin makita kahit kanino pa man. Dahil ang tao ay failure, ang tao ay nagbabago. Pero ang Diyos, kailanman hindi nagbabago. Ang kanyang pagmamahal ay hindi po nagbabago. So sabi sa ating binasa, tayong lahat ay parang mga tupang naliligaw. Naliligaw. So Jesus was treated harshly. Dahil siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita, tulad ng tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kauntiman lang. So nakakita na po ba tayo ng tupa na ginugupitan or tupa na kakatayin? So, pinicture out or inahalin tulad ang ating Panginoong Hesukristo doon. Na kahit parang ang sakit-sakit na parang alam ng ating Panginoong Hesukristo ang mangyayari sa Kanya. Sabi doon, He endured it humbly. At walang salita na narinig or pagrereklamo na narinig nung siya ay ipapako sa cross ng Kalbaryo. So church, tayo po ay pinapaalalahanan na kung paano pong ipinadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. So ipadama din po natin ito sa ating mga kapatid. Kaya nga sabi ng Romans ay, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ. Pero minsan ang nararanasan po natin sa ating mga kapatid is condemnation. Minsan ang nararanasan natin is yung parang tinitingnan tayo na parang makasalanan pa rin. Yes, nagkakasala tayo, pero hindi na po tayo namumuhay sa kasalanan. Amen? Hindi na po natin ipinapamuhay yung dating buhay po natin dahil tayo po ay itinubos, niligtas na ng ating Panginoon. Higit sa lahat, tayo po ay tinubos sa sumpa ng kautusan. At tayo po ay nabubuhay sa grasya ng ating Panginoon. In Romans chapter 6 verse 15, sabi dito, ngayon, dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa biyaya ng Diyos, nangangahulugan bang magpapatuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan? Sabi dito, aba, hindi. Sa ibang translation po, ngayon malaya na ba tayong
magkasala dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Sabi dito ay, hinding-hindi. Binigyang diin doon na hinding-hindi. Hindi ibig sabihin na tayo ay pinalaya, tayo po ay tinubos ng ating Panginoon, tayo na po ay magpapatuloy sa pagkakasala. Kundi ang pagtutupos ng ating Panginoon sa atin, ang pagliligtas ng ating Panginoon Jesucristo sa atin, ang magtutulak sa atin upang tayo ay gumawa ng mabuti. Upang gumawa ng karapat-dapat at naaaya sa harapan ng ating Panginoon. Amen! So kung tayo po ay umaattend sa ating Bible study, napakaganda po yung book na ating tinatalakay. Di ba, Tatay Roger? Ang ligaya at tabing dagat ay maganda ang aming discussion. Amen, mga taga-ligaya at tabing dagat. Oh, amen. Salamat dahil napakaganda po na balik-balikan kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa bawat isa sa atin. Para sa sangkatauhan. So, yun nga po, tayo po ay tinubos ng ating Panginoon sa lusak ng kasalanan at hindi po yun lisensya upang tayo'y magpatuloy sa pagkakasala, kundi ito po ang magtutulak sa atin upang gawin natin, sundan po natin kung ano yung halimbawang iniwan ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. So, lastly, Christ has redeemed us to God. Kung paanong tayo po ay iniligtas sa ating kasalanan, tayo po ay iniligtas sa curse ng kautusan, tayo din po ipinamnumbalik. Nagkaroon po ng restoration. Yung ating good relationship sa ating Father, nagkaroon po ng restoration. Na-restore po yung ating relasyon sa ating Panginoon. Sabi nga in verse 11 sa Isaiah chapter 53, alang-alang sa Kanya, sila'y aking patatawarin. Alang-alang sa ating Panginoong Jesucristo na nag-suffer, na nagbigay ng Kanyang buhay, tayong lahat po ay pinatawad ng Ama. Nagkaroon ng restoration. Nagkaroon po tayo ng access sa ating Ama dahil sa cross na naging tulay para sa Diyos at sa tao. So, may pader sa pagitan ng ating Panginoon at ng tao. Wala tayong access sa promesa ng ating Panginoon. Ngunit, salamat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, binigyan niya tayo ng pagkakataon na maranasan ang Kanyang pangako at maging kabahagi sa Kanyang kaharian. So tayo po ay ibinilang na kasamang tagapagmana ng ating Panginoong Jesucristo. Amen! Yaka muna sa sadyahe na kita ay kaibahan sa kaharian ito ato Ginoo. Praise God, dahil tayo ay hindi na mga kaaway ng ating Panginoon, kundi hindi lamang tayo binilang na kaibigan, tayo ay ibinilang na mga anak ng ating Panginoon. Without God, we can do nothing. Wala po tayo kung wala ang Diyos sa ating mga buhay. So in Ephesians chapter 3 verse 12, sa pananampalataya natin kay Kristo Jesus at pakikipag-isa sa Kanya, tayo ngayon ay malaya ng makalapit sa Diyos nang walang takot o pag-aalinlangan. Hindi na tayo matatakot na pag tayo'y pumasok sa Holy of Holies, tayo'y mamamatay. Diba? Kasi sabi nga ni Tatay Roger or doon sa aming discussion, ingdadays kag mga high priest, nakmasuyor sa Holy of Holies.
kung sino kag masuyor, ma-offer it trugo, it katong lamb, or it pigyon, or dove. So, pag ikaw ang napili na mag-o-offer, tapos ikaw ay may kasalanan, sabi nga doon, ay hindi ka na makakabalik or makakalabas ng buhay. Kasi yung kanilang kasuotan, merong bell, na pag sila'y naglalakad, tumutunog yun. Kapag naririnig pa nila ang tunog, buhay pa yung high priest na nag-offer sa loob. Pero, pag hindi na yung tumunog, ano kag-ahon manuntay? Bibira paliwas. Dahil wala ngang makakapasok sa Holy of Holies. But thank God. Sabi dito, sa pananampalataya natin kay Kristo Jesus at pakikipag-isa sa Kanya, tayo ngayon ay malaya nang makakalapit sa Diyos nang walang takot o pag-aalinlangan. Walang pag-aalinlangan na tayo po ay lalapit sa ating Panginoon. Perfect love cast out fears. So, sabi dito, in Luke chapter 23 verse 34, sabi dito, nung si Jesus Christ ay pinako sa krus, sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. So siya, si Jesus Christ, ang namagitan sa tao at sa Diyos. Sida kag nagpakitlooy sa Ama, nakpatawara sinra Ginoo, buko ninra ayam kag inraging human. Yun po yung sakripisyo na ginawa po ng ating Panginoon. So, sapagkat saganang ating sarili po, wala po tayong kakayahan na makalapit sa ating Panginoon. Wala rin po tayong kakayahang palayain ang ating mga sarili sa pagkakaalipin sa kasalanan. Wala po tayong kakayahan. Pero salamat sa Panginoon, naranasan po natin yung kalayaan na makalapit sa ating Panginoon. Amen! Tayo po ay mga pinalaya na ng ating Panginoon. Pinalaya ng ating Panginoon. So, may ipapakita po ako na isang video clip na ito po ay galing sa isang church sa Amerika. Tunghayan po natin kung ano yung nangyari nung si Jesus Christ ay pinapako sa cross ng Kalbaryo. My God, why have you forsaken me?
hands, I commit my spirit. Yan po ang great love ng ating Panginoon Kristo. Ano yung kanyang dinala? Yung sin, condemnation, curse, sickness, and death. Na kung saan yung death na weapon ni Satan, yung pinakang weapon niya, yun po ang ginamit ng ating Panginoong Hesukristo para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Yung love ng ating Panginoon, it is not judgment, it is not condemnation. He loves us with absolutely no conditions. Walang kondisyon yung pagmamahal ng ating Panginoon na kahit siya ay nahirapan, kumbaga ay inilagay sa Kanya yung lahat ng paghihirap, yung ating sin, yung condemnation, yung curse, yung sickness, yung death. Sabi niya, it is finished. Tinapos niya sa cross ng Kalbaryo ang lahat ng iyon. At tayo po ay nagtagumpay. So ano po yung ating magiging response sa plano ng ating Panginoon na pagliligtas? Ano po yung magiging response po natin sa kanyang plano? So kailangan po natin yung repentance, turning away from sin and turning towards God. Kailangan po natin na lumapit sa ating Panginoon at talikuran po natin yung kasalanan na hindi karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Kailangan po natin na sumampalataya sa kung ano yung kanyang ginawa sa cross ng Kalbaryo. Tayo po ay sumunod at mamuhay sang-ayon sa pag-ibig, grasya ng ating Panginoon. So, ang pangyayaring ito ay katunayan ng pagpapakita ng dakilang pag-ibig ng Diyos para sa iyo at para sa akin. In Romans chapter 10, verses 9 hanggang 10, kung ipapahayag ng inyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa ganon ay pinawalang sala ng Diyos. Nagpahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. So, kailangan po natin sa atin, nung tayo po, tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesukristo, hindi lamang yung ating labi, pati ang ating puso ay nananampalataya sa kung ano ang kanyang ginawa sa cross ng Kalbaryo. Sa pagkakataong ito, kung tayo man or meron man tayo mga bisita na hindi pa po natin nasusumpungan, hindi pa natin nauunawaan ang planong kaligtasan ng ating Panginoon, ito ang panahon na tanggapin po natin yung ginawa ng ating Panginoon sa cross ng Kalbaryo. At tayo po ay nasa huling kapanahunan. Tayo po ay namumuhay hindi para tayo magpatumpik-tumpik sa ating pananampalataya. Tayo po ay nasa huling panahon upang tayo po ay maging masigasig sa ating pananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoon. Ito ang panahon para patuloy po nating paglingkuran ang ating Panginoon. Hindi ito ang panahon para tayo magbalik loob, tayo po ay bumalik sa kasalanan, kundi ito ang panahon para tayo ay magbalik loob sa ating Panginoon. The salvation of man did not stop at the death of the Savior, for He rose from the dead and has ascended into the heavens to constantly present His blood as our sacrifice for sin and to live daily as our intercessor and representative before the majesty of the Father God. So salamat sa ating Panginoon dahil siya ang nagpagitna sa atin at sa ating Panginoon. Salamat dahil tayo po ay niligtas sa ating kasalanan, tayo po ay niligtas sa kaparusahan sa curse
ng kautusan at tayo po ay niligtas at ipinanumbalik tayo sa paanan ng ating Panginoon. Pinanumbalik ang magandang relasyon natin sa ating Panginoon na nasira dahil sa kasalanan. So church, wag po nating hayaan na tayo ay lumayo muli sa ating Panginoon dahil sa kasalanan na ating muling gagawin. Tayo po ay magpatuloy sa kabanalan dahil tayo po ay binihisan ng kabanalan ng ating Panginoon. So patuloy po nating i-experience, patuloy po nating i-enjoy yung true love na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. Let God's love change us. God bless everyone.